Magandang araw po mga giling naming tagapakinig. Marinig natin ngayon ang kwento ng isang ama at ang kanyang mga ginawang sakripisyo para sa kanilang pamilya. Siya ay si Juanito. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya wala akong regular na trabaho. Minsan, medical driver. Minsan naman may extra ako sa construction. Mahirap ang buhay namin kaya kahit wala akong maayos na trabaho, ginagawa ko ng mga lahat para mapag-aaral ko sa mainam na paaralan ng aking mga anak. Nangungulekta rin ako ng basura minsan sa mga food chain. Kahit anong trabaho, basta legal, pinapasok ko para maitaguyod lamang ang aking pamilya. Maaga kaya ang dumaan ngayon. Oo, sir. Baga akong uuwi kasi birthday ng anak kong pangalay. Yung honor student na lagi niyong kinikwento sa akin. Oo, sir. Mukhang may handaan ah. Bumili ako lang pansit tapos slice bread, sir. Ay, masarap yan ah. Ay, tama na itong pagsasalu-saluhan namin. Ngayon lang nga kami maghahanda ng konti kasi debut niya eh. Debo. Oo, sir. 18 anyos na siya ngayon. Ganun po ba? Ay, teka po ha. Sandali lang, mga Juanito ha. Bakit po, sir? Okay, alis. Bakit kaya? Eh, teka, maupo muna ako rito sa pwede ko. Ang hangin na naman mga buti ko sa maghapon na ako dito eh. Mga Juanito. Eh, sir. Oh, dalhin niyo ito sa anak niya. Ano po yan? Cake yan. Ha? Pasensya na, maliit lang yan. May kandila na rin yung kasama. Eh, mahal yata ito, sir. Wala po akong pambayad nito. Ay, hindi niyo naman ako kailangan bayaran eh. Galing po yan sa akin. Mula ngayon, ha? Ninong na ako ng anak ninyo. Naku, hindi ko po tatanggihan yan, sir. Sana makilala ko ang anak ninyo. Ay, sige na po. Uwi na kayo para makapagsalo-salo na kayo. Salamat ulit, sir. Hindi ko ito makakalimutan, sir. Naku, salamat! Ibang mo ng kandila. Tsaka, bakit po umiiyak? Kasi po, ngayon ako nagkaroon ng sa birthday ko. Abay, syempre. Libo mo ngayon. Salamat po, Tay. O, sige na. Hipan mo na. Kasi Ang kandila, oh. Po. Sige. Tayo. Hoy kayo, Teka, magbukas kayo ng mga kamay niyo. pasensya ka na, anak, ha? Wala kami regalo sa iyo. Ano naman, Nay? Naintindihan ko naman po. Basta ang mahalaga, sama-sama tayo ngayon. May pansit na, may tinapay pa, at may pag-cake pa. Masaya na po ako. Mika, ikaw na lang ay hindi nakapagbabayad ng tuition. Ako matatapos ng semester. Sir, pasensya na po kayo. Hayaan niyo po. Sasabihan ko yung mga magulang ko mamaya. Siguruhin mo, ha? Opo, sir. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapalit ng uniform. Nagbago na tayo ng disenyo ng uniform. Ikaw na lang ang naiiba. Aba, baka mapansin ka ng school administrator. Pati kung mapagsabihan dyan. Sasabihin ko po sa inyo. Sasabihin. Nung isang buwan pa kita nililimahin hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpapagawa ng bagong uniform. Dahil parati kitang binukonsider kaya umaabuso ka na, ha? Di naman po, sir. Sorry
Sorry po talaga. Aling Juanito, huwag mo lang muna sabi. Samahan mo naman ako. Mag-isa lang ako tumatagi dito. Uy, sige, sige. Yan, ayos. Kumain mo na. Ayos ka talaga, pare. Akin ang baso. Ito bulutan, ha? Ito bulutan. Parang ka lang sa inuman, ha? Oo, alam ko. Teka. Pasensya ka na, paring Adora. Walang problema. Ano pa naging magkumpare tayo kung hindi tayo magdadamayan? Dadamayan mo ako sa inuman. Ikaw naman, dadamayan kita sa iyong pangailangan. Salamat, pare, salamat. Ay, bakit naman kasi nakipagkailangan ka na naman kayo? Tubig na. Mabilis ka ba? Ang baho mo. Teka, huli. Oh, Ano to? pera. Umuutang ka na naman kaya doon. Bigyan niya yan. Bigay. Hindi na maalala ko hindi na siya lasing. Pero ba? Mahirap tayo pero hindi tayo masamang tao. Pabayadan ko yan. Kailangan na ni Mika na magbayad ng tuition at magpatahi ng bagong uniforme. Puro na tayo utang. Eh, huwag ka mag-alala, Lita. Uy, tara na. Uwi na tayo. Ayun o. Tol, sakay tayo sa pedicab. Daan muna tayo sa bookstore malapit dito. Sige. Oh, sakay na kayo. Diyan tayo kay Manong. Oh, si... Kilala mo siya? Ha? Kilala mo yung pedicab driver, Willa? Hindi. Hindi ko siya kilala. Sama tayo ang ubo mo ah. Eh, naulan na ako kahapon eh. Lumabas lang kami ng halong Teka, sandali. Bibili ako ng gamot sa butika. Wala na. Bigay mo na lang yung pamasahe ng mga bata. Wala na lang ako ang dahon dyan. Mahirap kita eh. Eh, sayang kung ibibili ko lang ang gamot. Eh, siya nga pala si Mika. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Oh, Mukhang hindi naramdam ang batang yun. Kasi umiingat eh. bakit kaya? Sigurado ka bang magbabayad ka na? Baka kailangan mo pa itong pera, pare. Bigyan mo na yan, pare. Baka naman lumagpas ka na niyan sa langit. Masyado kang mabuti. Hindi, pare. Walang lasinggerong nakakit sa langit. Bakit? Nakarating ka na ba sa langit, pare? Hindi na, pare. Ay, basta salamat, salamat. Salamat sa pag-unawa mo sa sitwasyon namin, Oo pare. naman, pare. Para naman tao eh. Para ano pa? Naging magkababata tayo tapos ngayon. Magkumpare-pare ba? Pero, pare, Oo, bakit, pare? wala na. Narinig ko kasi ito sa anak ko na schoolmate ng anak mo eh. Ano yun? Ito bang itinatwa ka ng anak mo? Sinasabi niya sa mga klase niya kapag napapadana sa eskwela nila, ano, na hindi ikaw ang tunay na tatay niya, hindi rin ang tatay niya. Pare,
pare. Pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyo mong ginagawa para sa kanila, kinakaya ka pa ng anak mo, pare. Pare, Ha? ganito yun. Ganito. Ha? Makinig ka sa akin. Tingnan ka muna, pare. Mga nito, dito lang kayo. Ha? Kukunin ko lang yung mga basura sa kusina. Sige po, sir. Sabi ka ng mga kaklase. Sila rito sa harap ng food chain. Tatalikod ako. Tay! Narinig ko kayo. Kukuha na ba kayo ng basura? Mika, Ay, siya nga pala ang tatay ko. Mika, ano ka ba? Mga nito. Siya ba ang anak mo? Naku, ang ganda-ganda pala ng anak mo. Kayo po ba yung nagpadala sa akin ng cake? Oo, ako nga. Salamat po At salamat kasi ang bait ko si tatay ko. Ay, kasi naman, mabait din ang tatay mo. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mong sasabihin sa mga kaklase mong ako yung tatay mo. Hindi mo kasi naiintindihan, anak. Sinabi ko na sa'yo noon pa na ayos lang makita nilang mahirap tayo. Pero ayokong makita pa nilang ako ang tatay mo. Ayokong kutsain ka nila sa eskwelahan. Ayokong maliitin ka ng mga kaklase mo. Ayokong papahiya ka dahil lang sa akin. Mas gusto ko pang laitin nila ako. Kaysa ikaila ko kayo na tatay ko kayo. Kahit mahirap tayo, kahit kailan hindi ko kinahiya ang klase ng buhay natin. At hindi ko kinahiya ang tatay ko kayo. Kahit pamanumis ang damit nyo, kahit pumaitim kayo dahil sa kabigbilan sa araw. Ipapag-pawis kayo. At kahit na marumi yung mga kuko nyo sa paan kamay. Hindi ko kinahiya ang lahat ng yan. Lahat ng yan, simbolo ng mga pagsisikap at pagsasakripisyo nyo para sa amin. Hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi nyo naiintindihan, tay. Marangal ang trabaho nyo at wala kayong inaapakan tao. Yun ang mahalaga. Anak, At higit sa lahat, proud ako sa inyo. Hayaan niyo sanang ipagsikawan ko sa buong mundo na kayo ang tatay ko. Ipaalam ko sa lahat ng tao na ang tatay ko ay isang masipo, responsable, at mapagmahal na ama. tigilan ako na marinig ko yung napagtanto kong masyado masyado akong makasarili. Hindi ko naisip ang nararamdaman natin anak. Maliit ang tingin ko sa sarili ko dahil sa klase ng trabaho kung anong meron ako. Pero para sa akin, anak, wala akong pinagkakatang sa mga amang nakakulmatan. Wala suot na makikintab na sapatos. Iba man ang bilis ko sa kanila. Pareho naman kaming nagsisikap para sa aming mga pamilya. Mula noon, parang lumaki ang tingin ko sa aking sarili. Hindi naman talaga nasusukat ang pagkatao ng isang individual sa estado ng kanyang buhay sa lipunan. Ako po si Juanito at ito ang aking buhay. Ano man ang uri ng ating pamumuhay o ano man ang ating trabaho, kung ito ay legal, ito ay ikahiya. Mga nagsigara, Rosana Villegas,
Susan Robles, Janelle Benjamin, Phil Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Juanito. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong technical Bong Muyal at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Laban, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nangarap para sa kanyang sarili lamang. Siya ay si Agnes. Lumaki ako sa simpleng buhay. Ngunit dumating ang panahon na pinagsawaan ko yun. Kaya kahit ayaw ni Inay, iniwan ko sila. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Naging masaya naman ako dahil naramdaman ko ang sarap ng buhay. Ang gaganda lahat, di ba? Oo, Agnes. Sigurado, mahal na naman ang mga damit at sapatos at mga palfrito. Ay, di na ako binibili ni Roger ng mumurahin. Ay, mag-abroad siya. Iba na talaga ang buhay mo ngayon. Hindi na ikaw yung dating waitress na kasama ko sa restaurant noon. Ngayon, nakatira ka na sa magandang apartment na may kumpletong kasangkapan. Sagana sa mga magagandang damit at alahan. At may kotse at savings na rin. Di ba? Masasabi ko kahit hindi ako nakapagkuleyo. Naabot ko yung mga pangarap ko. Oo nga. Sa loob ng 3 taon, naabot mo lahat. E paano? Matalino kasi ako. Kaya ikaw, dapat yun din yung gawin mo. Para makaalis ka na sa restaurant. At ikaw naman ang pagsilbihan. Wala na ako doon, Agnes. Ha? Natapos ko na kasi yung dressmaking. Kaya tumatanggap na lang ako ng tahiin doon sa inuupahan kong bahay. Masaya ka na gano'n? Oo naman. Dahil kahit paano, may natapos na ako. At wala nang lalaking mag-chancing sa akin ngayon. Pero may isa pa akong pangarap na gusto kong gawin. At pinaghahandaan ko na yun. Ano, sige pa. Nabusog ka ba? Sobrang busog, Roger. Thank you, ha. Dinala mo ulit ako dito sa favorite kong restaurant. Alam mo naman, basta para sa'yo, lahat gagawin ko. Kaya namamimiss kita eh. Ha? Bakit? Mag-abroad ka na naman ba? Aalis kami ng misis ko. Gusto niyang dalawin namin ang anak namin na nasa Amerika. Pero huwag kang mag-alala. Mag-iiwan ako sa iyo ng sapat na hanggan para magamit mo. Kaya naman, susulitin ko ang huling araw natin. Ay, daw, pasensya ka na sa bala. No, aba, kaibigan kita eh. Kaya pinasyalan mo ako dito sa bahay ko. Ba, parang nainip ako sa bahay. Wala si Roger. Wala akong kasamang mamasyal. Kaya sana kita. Ay, naku, pasensya ka na. Ang dami kong tahiin eh. Kailangan matapos ko ito. Balita pa naman na baka mag-lockdown tayo dahil sa paglaganap ng COVID-19. Kakainis yung COVID na yan. Bakit sinagpapin ng ganyan? Problema ng mundo ngayon yan. Kaya nga dapat mag-ingat tayo at maghanda. At higit sa lahat, magtiwala sa magagawa ng Diyos. Lalo na ngayon sa ganitong sitwasyon. Oo na. Ko naman parang ang madre kung magsalita. Totoo lang naman yung sinasabi ko. Ay, oo nga pala. Nasalubong ko si Aling Nena nung makalawa, yung kapitbahay natin sa probinsya. Narito pala sila. Oo, pauwi na sila na makita ko eh. Nagbakasyon lang sila dito sa Maynila. Kinukumusta ka ba eh? Sabi ko, okay ka naman. Nagbilin nga raw si Aling Clarita na kapag makita ka ni Aling Nena, iparating sa'yo ang pangungumusta niya. Uy, hindi mo ba siya tinatawagan? Eh, busy ako. Tsaka hindi naman pababayaan si Inay ng mga kapatid ko. Simple lang naman gusto nila.
ang manatili sa probinsya dahil doon tahimik at yon ang ayaw mo. Kaya ayaw mo na rin silang intindihin. Alam mo, Agnes, darating ang panahon, hahanapin mo rin ang pamilya mo. Magandang hapon po, Aling Clarita. Wala galing ibang bansa. Oo, nung makalawa pa po. Buti nga lang nakauwi ako. Marami na akong nagkakasakit dun eh. Kumusta ka naman? Babalik ka pa ba doon? Hindi na ako siguro. May ipon na naman po ako eh. Magninegosyo na lang ako dito sa atin. Kasama ko pa ang mga magulang at kapatid ko. Buti ka pa. Iniisip mo mga magulang mo. Samantalang yung anak ko hindi man lang makaalalang tumawag. Siguro, asasado na siya. Kaya tuloy na tayo pinalabatan. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin ang aking anak. Wala pong nagbabago sa damdamin ko, Aling Clarita. Siya lang ang nakipag-break at tumingin sa akin. Ay, may dala nga po pala ako para sa inyo. Pwede po bang tumuloy? Ay, nako, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Tuloy ka, dito tayo sa loob magkuntuhan. Hello? Aida, kumusta ka na, friend? Ay, okay naman, Agnes. Umuwi na ako dito sa probinsya. Ha? Umuwi ka? Oo, 3 days na. Tinext ko sa'yo ah. Sabi ko pa nga, baka may gusto ka ipadala o ipasabi sa pamilya mo. Kaya lang hindi ka sumasagot. Nasa Tagaytay ako. Kasama ko yung iba kong mga kaibigan, kaya hindi ko napansin yung text mo. Sorry, ha? Ay, okay, okay lang. Kailan balik mo dito? Hindi na ako babalik dyan. Dito na lang ako tatanggap ng Isa na lang pala ako dito. Ay, ano, kumusta ka na nga pala dyan? Eto nga, may sakit ako. Ilalagnat. Inuubot sinisipon. Ay, Ayun na nga, masakit nga ang katawan ko eh. Tsaka wala akong ganang kumain. Kahit nga nasa harap ko na yung pagkain. Wala pa rin akong panghamoy. Pareho lang tayong nasa hospital ngayon, Agnes. ibig mo sabihin, Oo. Mabuti na nga lang. Hindi ko nahawang papel. Luwan mo na lang muna ng paraan. Benta mo yung sasakyan mo. Sandali na mga balik yan kapag nakauwi na ako dyan. Ano? Nasa ospital ang anak ko dahil may COVID. Opo, Clarita. Nakakatawagan ko siya, kaya alam ko po yung mga nangyayari sa kanya. Ay, kawawa naman siya. Eh, hindi ko man lang siya madalaw at maalagaan. Bawal ko talagang dalawin yung mga may ganun sa kanya. Maaari mo bang ibigay sa akin ang number niya? Para naman makausap ko ang aking si Agnes. Ano po? Hindi po niya binigay sa inyo bago niyang number? Hindi eh. Kaya nga, halos 2 taon ko na rin siyang hindi nakakausap. Ay, ang kaibigan ko. Nalunod sa kaginawang tinatamasa niya. Kaya pati kayo kinalimutan. Napakahirap pa rin ng ganitong sakit. Anong ko dito sa ospital? Walang pwedeng dumaan. Kahit hindi naman malala ang COVID. Hindi pa siya
si Aida masaya sa probinsya. Nalulungkot ako. Hindi ko na rin makausap si Roger. Nabasa ko sa post niya doon sa kanyang FB account. Masama ang kanyang lagay. Pinapatawag sa cellphone ko. Si Inay. Oo, siya yun. Nasabi ko ng niya. Tinawagan ako ng nanay ko. Kahit na nagpalit ako ng SIM card. Parang iwasan ko siya makausap. Sasagutin ko. Hello? Hello, anak. Sabihin ko kay Aida. Umber, kaya natawagan ko na. Gagaling ka rin sa sakit na yan. Alam mo, lagi kitang ipinapanalangin. Ako. Sorry po sa mga pag-iwas ko sa inyo, Inay. At sa hindi ko pakikinig. Sorry po. Natutuwa ako at gumaling ka na sa COVID, Agnes. Kahit na nga mababakante na ang bahay ko dahil uuwi ka na sa probinsya ninyo. Gusto ko na magpagsamuling makasama ang pamilya ko. Magdalhin. Ako si Aida sa sinabi niya na darating ang panahon. Hahanapin ko ang aking pamilya. At ngayon na po yung panahon na yun. Totoo namang walang maitutubas na salapi sa pagmamahal at pagkalinga sa atin ng ating pamilya. Kaya hindi sila dapat ipagpalit sa sino man o kanino. Pero nagawa ko po yan sa kanila. Kaya nga, gusto kong ituin ang aking pagkakamali. Mabuti ah. O si Roger. Patay na po siya. Ito yung nakita ko sa post sa social media. Kanyang pamilya. Inay! Inay! Agad ako! Inay! Agad ako! Salamat! Salamat at bumalik ka na, Inay! Salamat po sa mga kasalanan Ay, ko. di ba sabi ko sa'yo nung mag-ausap tayo sa cellphone? Kalimutan na natin yun. Ang importante, nagbalik ka na. Opo, at hindi na po ako alis pa. Hindi na. Narito ka raw sa kabunayan sa aking ni Aling Clarita. Kaya sumunda ko dito. Oo, Jonas. Gusto ko mag-relax. Sabi ng nanay mo. Ikaw na raw. Oo. Kasi napatunayan ko na hindi pala sapat na maabot mo yung pangarap mo nang wala ang iyong pamilya. Kaya nagpasya ako na magbagong buhay na. Hindi mo ba uli ako bigyan ng bahagi sa buhay mo? Marumi na ako, Jonas. Oo, waitress lang ako nung una, pero ginamit ko yung sarili ko para makuha yung mga gusto ko. Agnes, handa akong kalimutan ng lahat ng yun. At samahan ka sa iyong pagbabagong buhay. Kasal na kami ngayon ni Jonas.
at dinadala ko ang una naming supling. Naging madilim man ang buhay ko noon dahil sa aking ambisyon, pinagliwanag naman niya ito ngayon. Ako po si Agnes at ito ang aking buhay. May mga pagkakataon na nasa simpleng pangarap matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Marek Siganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Yudel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Agnes. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero, Bon Miar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin de Gaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay marinig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya ay si Rose. Kabilang ako sa mga tinatawag na NBSB o No Boyfriend Since Birth. Kaya nang minsan may nagkagusto sa akin, noong 28 years old na ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. At yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. Patingin nga. Uy, basta huwag kang maingay ha. Sa'yo ko pa lang ito sinasabi. Oo naman. Bakit ko naman ichichika sa iba? Ito naman wala ka ba tiwala sa Eh, akin? hindi naman sa ganun. Oh, oh my gosh. Oh, diba? This is it. Nahanap mo na finally si Mr. Raleigh. Ngayong mga panahon to, alam mo, pakiramdam ko, ang saan na pa, ang sarap pala sa pakiramdam, ina. Masaya ako para sa'yo. NBSB no more! So, kailan mo siya pakikilala sa mga magulang mo? Ay, di ba dapat siya muna magpakilala sa akin sa mga magulang niya? Sabagay, kasi siya ang lalaki. Correct. Kaya hihintayin ko na lang. Teka, gaano na ba kayo katagal? Isang buwan pa lang naman. Ay, enjoy me stage na yan, Beth. Yan yung puro kilig moments. Pero kapag mag-asawa na kayo, naku, wala na yan. Ganon? Bakit? Hindi ka kinikilig sa asawa mo? Sampung taon na kami magkasama. Sa simula lang naman yung mga ganyang pakiramdam na parang akala mo, lumulutang ka sa kulak, gano'n. Pero later on, wala rin yan. Kaya best, i-enjoy mo yan habang naririyan ka pa. Teka lang, Agnes. Tama ba itong ginagawa natin? Kasi, ano eh. Nasakyan na yan. Ano ba kayo natatakot mo? Natatakot na ako. Baka... Wala ka sa akin. Wala ka pa sa akin. Abner. Ano? Meron, syempre. Alisin mo naman ang aming gamit. Abner, ikaw na ba yan? Oo. Mabuti naman, tumating ka na. Pwede mo ba ako tulungan? Kailangan ko magpalit ng damit. Bakit naman hinintay mo pa ako? Narito naman ang puso mong kapatid. May ginagawa kasi si Shaira kanina. O yan. Pagod na pagod ako sa trabaho. Pagdating dito sa bahay, ako pa mag-aasikaso sa'yo. Kaya nga kinuha natin yung bunso ng kapatid para may katulong ka rito. Sayang naman ang pagpapaaral ko sa kanya kung ako pa rin palang mag-aasikaso sa'yo. Ay, ang dami mo namang sinabi.
Ngayon pa lang naman maaabangan na. Eh, pagod na ako sa trabaho eh. Sige na. Hindi na. Hindi na ako mapagalit ang gamit. Ano? Pero hindi ka naman tumatabi sa akin pagtulog kaya ayos lang. Kahit mag-amoy pawis ako. Tumigil ka, Vicky, ha? Lalo mo lang akong iniinis eh. Pasalamat ka. Nakapagtitimpi pa ako sa'yo. Hindi ka kamo tinarapan? Dalawang buwan na? Oo, Ina. Ako, buntis ka yan. May nangyari na ba sa inyo ni Abner? Ay, buntis ka siguro. Ina. Ano, kailangan mo muna makahanap. Sabihin mo muna kung buntis ka talaga. Tapos, kapag positive, di dali mo na sa bahay yung si Abner. Tamang edad ka na naman, Rose. Isa pa, pwede naman kayo magpakasal habang hindi pa malaki yung tiyan mo. Kinakabahan ako, Ina. Buntis ka. Oo, Abner. Oh, bakit parang hindi ka masaya? Hindi. Masaya ako. Nagulat lang kasi ako. Abner. Buti ko sana bago lumaki ang tiyan ko. Makakasal na tayo. Kasal? Bago pumalata ang tatay ang tiyan ko, gusto kong ipakilala na muna kita sa kanya. Tapos, pagplanuhan na natin ng kasal. Sige, sige. Gusto mo bang sumama ngayon sa bahay? Baka sa susunod na araw na lang. May mga kailangan na kong asikaso sa trabaho ngayon eh. Ay, sige. Tanga ko, Abner. Magiging mabuti akong asawa at ina ng magiging anak natin. Ano? Isang linggo na kayong walang communication? Tinatawagan ko siya pero iba na yata ang memory niya. Hindi ko siya makontak. Hindi ko alam, Ina. Teka, yung workplace niya. Saan ba siya nagtatrabaho? Ang alam ko lang sa private company. Hindi ko alam kung saan mismo. Ano? Rose naman? Kasi siya pala kwento. Oh, mukhang ibang kutub ko dito. Oo, Ina. Bakit naman kasi hindi ka nag-usisa tungkol sa kanya? Tatlong buwan na kayo magkarelasyon. Nagpapalog ka na. Tapos hindi mo pa pala alam ang lahat tungkol sa kanya? Ina, tulungan mo ko. Dapat mahanap ko siya. Papatayin ako ni tatay kapag nalaman yung buntis ako. Ang gagawin ako siguro. Pag hindi ko na talaga siya nakontak, ano kaya ako? Sabi mo, ha? Buhay yan nasa sinapupunan mo. Naririnig mo ba ako? Buhay yan! Ina. Gagawa ka ng mortal na kasalanan kung ginawa mo yung iniisip mo. Ano ang sinabi mo? Buntis ka? Opo, tay. Nasaan ang ama? Tay, huminahon kayo. Nagpabuntis ka? Nagpabuntis ka sa isang lalaking hindi ka kayang panindigan? Tawarin niyo ako. Tay, huminahon ka. Buntis sa Rose. Huwag ka parang din sa kapatid mo, ha? Tay, Patawarin niyo ako, tay. Aral ka namin ng nanay mo. Pinalaki ka namin ng maayos. Kung sino pang babae sa pamamadala ng kahiyan sa pamilya nito. Mga kapatid mong lalaki, nakita mo yung naging sakit namin sa lahat. Ha?
Hindi ko na ang mangyari. Tara, matanda ka na. 3 dekada ka na sa mundong ito. Hindi ka pa marunong magdesisyon. Hindi ka pa marunong kumilatis ng tao kung maluloko o hindi. Mas gugustuhin ko pang naging matandang dalaga ka. Kaysa disgrasya. Kuya Kaloy, hindi ko alam ang gagawin ko. Ibigay mo sa akin ang larawan ng lalaki niya. Ako maghahanap sa kanya. Tiwala ka sa akin. Hindi ako gagawa ng kahit anong hakbang na mas magpapalala ng sitwasyon. Alam ko marami kang tanong sa isip mo. Ayaw mo bang malaman ang sagot sa mga yan? Kuya, Ako nang bahala. Kailangan mo yung pinagbubuntis mo. Huwag mo siyang idadama sa pagkakasalanan yun. Wala siyang kasalanan. salamat sa pangunawa mo, kuya. Para saan ba't naging magkapatid tayo? Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Ito na siguro yan. Sigurado ka ba, kuya? Oo. Tao po. Sino sila? Ito po bang bahay ni Abner Mendoza? Oo, ako ang asawa niya. Bakit? Asawa ka niya? Bakit? Kasi may utang siya sa amin. Utang? Oo. Humiram siya ng malaking halaga pero hindi pa niya nababayaran. Ay, pasensya na kayo ha. Medyo hirap kasi kami sa pera ngayon dahil sa sakit ko. Nagpapagamot kasi ako eh. Teka, anong lending company ba kayo? Sasabihin ko na sa kanya nagpunta kayo rito. My goodness! Napakasama niya na mag-asawa? Imbis na magalit, awa ang naramdaman ko, Ina. Nakakaawa yung asawa niya. Alam mo, mas mabuti nang iniwan ka niya. Hindi mainam na makipagrelasyon kasi isang lalaking kagaya niya. Iniisip ko lang ngayon, Ina, yung magiging anak ko. Paano kapag isinilang ko siya at lumaki siya? Wala siyang kikilala na ama. Malalaman mo na lang kung anong gagawin mo kapag naroon ka na sa ganung sitwasyon. Kaya wag mo muna alalahanin yan. Mag-focus ka sa pagbubuntis mo. Kasi medyo sensitive mo magbuntis. Hindi ko pa rin maiwasan. Hindi mainam. Akala ko, nagtagpa ako ng para sa akin. Rose, itong batang ito sa tiyan mo ang para sa'yo. Huwag ka nang maghangad ng iba ka na hindi naman talaga para sa'yo. Kahit mahirap, subukan mo na mag-move on, Rose. Pagmutan mo na, Agnes. Tuwan-tuwa na naman na kinakarga ng lolo, ha? Tay, Oh, ako na po. Papaliguan ko na po si baby. oh, sige. Naku,
Eh, hindi ba nangangalay ang braso niyo rito? Ang bigat-bigat niyo. Napansin ko nga mukhang bumibigat na eh. Paano hindi bibigat eh? Ang galing dumede. At mukhang tinutubuan na ng ngipin. Oo nga ho, tay. Napakabilis ng panahon. Salamat po, tay. Tama. Saan? Sa pagmamahal sa anak ko sa kabila ng lahat. Naman hindi ko yan mamahal. Ako ko yan. Isang pagkakamali ang pakikipagrelasyon ko kay Abner. Isang bangungot na ayaw ko nang maalala pa. Ngunit ang aking anak ay isang biyaya mula sa Panginoon. Kaya masilimuot man ang aking karanasan, at tuwing nakikita ko ang anak ko, hindi ko mapigilang magpasalamat sa Diyos sa biyayang ibinigay niya sa akin. Ako si Rose. Ito ang aking buhay. Madalas, in the highway, wika nga nila. Ngayon pa man, ang bawat pagkakamaling nagagawa natin ay may kasamang mahalagang aral sa buhay. Makaragsiganap, Bilal Benamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., at Jenaline de la Cruz sa papel na Rose. Naglapat ang alpaputulog Jerry Gutierrez. Sa musika, Buboy Salon. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anchine Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labao. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito, ang aking buhay. Sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang binatang itinuturing ang kanyang buhay ngayon bilang second life at kung ano ang natutuhan niya sa kanyang near-death experience. Siya ay si Dandig. Nagsikap ako sa buhay hanggang sa unti-unting nakaahon ang aking pamilya sa hirap. Subalit habang umaangat ang aming buhay, umaangat na rin pala sa lupa ang aking mga paa. Oh, kaya na bahala mag-ayos na na. Babalik pa ako sa kusina. Mag-overtime ako. Ito nakikita ko. Pwede kaya ito tayo magtayo ng sari-sari store ni Tunay ah. Nay, Sandy, saan niyo naman ang bibig niyo? Baka mapasukan na yun ng langaw. Bumili na ako ng grocery. Ano mo? Hindi nga yan sapat ng supply natin dito sa bahay. Sobra-sobra ka, kuya. Teka nga lang. Napakalaki ito. Pwede na natin mabigay ito sa buong barangay. Kung mabibigay tayo na rin eh. Isa natin ilalagay yung mga ito, Nay. Magandang problema ang pinoproblema niyo. Kaya iiwan ko na kayo. Pati nauubos yung mga grocery niya sa linggo. Ayusin na lang po natin to. Tapos, sabihan natin siya na sa susunod na taon na siya mag-grocery ulit. Ngayon kumikita na siya naman sa trabaho niya. May, parang hindi na maingat sa paggastos ng pera ang kuya mo. Hindi ito mainam, Sandy.
Pasensya niya ako para rito sa sakyan ko. Buti pa, overtake ako. Pare. Baka pwedeng bagalan mo lang ang pagpapatakbo kasi mukhang nahihilo na si Chari. Chari, kaya mo pa ba? Nasunog ko eh. Oo, pick up. Sa totoo lang, pinipigilan ko lang. Ang hihina niyo naman eh. Ba? Titignan naman yung pupuntahan natin, Daddy. Tsaka hindi pa naman tayo late. Bakit? Paano kung nakikipagkarera? Ang yayabang kasi nitong mga driver na to. Kung maka-overtake sa akin, kala mo sarili nila ang daan. Ano mo pare, may emergency sila eh. Bagalan mo lang. Mukhang biyaheng langit ng pagdar mo eh. Mabuti ka kung sa langit tayo makakarating. Eh, paano kung sa bilangguan? Kaya, dito natin itatayo ang plano ng West House, Danding. Ipagawa niyo na kaagad tayo. Bibigyan kita ng pera. Ito na ba mag-budget? Oo. Eh kung maliit na naman, kaya na siguro na tapuan. Oo. Para may habol sa birthday ko. Dito ako magpapaparty tapos iimbitahin ko mga katrabaho ko. Naku, kahit buong bayan pa ang imbitahin mo. Kayang-kaya. Bayang lawak ng lupain ito. Kapag wala kayong ginagawa ni nanay sa bahay, pwedeng dito kayo mag-relax. Tapos na ang panahon, isang tayo. Kaya huwag yung sayangin ng pagkakataon na maranasan ang komportableng buhay. Wala. Isa dapat sa pagsisikap mo para sa amin. Abay kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararanasan ang lahat ng karangyaan nararanasan namin ngayon. Grabe, Denver. Magkano kayang ginastos ni Dandy sa pag-organize ng birthday party niyo na ito? Ang daming bisita, ang daming pagkain, ang daming alaw. Eh, ang taas ng sweldo niya eh. May mga natataya pa sa komisyon. Pareha lang ito sa kanya. Minsan na naisip ko, palibasa nasa finance office ako, no? Mukhang nag-overspending na siya. O kung hindi man overspending, nagwawalda siya ng pera. Pansin mo ba? Madalas sa mga mamahaling siyang restaurant kumakain. Ang isang meal halos 1,000. Eh, hindi niya rin sinaranasan ang reto ng kabataan niya. Kasi may kinapos sila sa naga. Ay, sa bagay. Sorry, Denver. Danding, Ay, Sorry, may kwarto sa loob. Pwede ka matulog doon kung hindi ka na makakauwi. Denver naman, hindi matutulog to eh. Kasi magiinuman kami rito. okay lang ako, Dandy. Huwag mo kong alalahanin. Kumusta ang bahay bakasyonan ko? Maganda ba? wala akong masabi pare. Dugot pawis ko to. Baka sa susunod, mapagawa ko natin ang swimming pool. Wow, di na talaga mapipigilan yung pag-asenso mo. No? Sana, kahit napakayaman mo na, hindi mo pa rin kami makalimutan. Konsiderasyon ang iyo mo, ha? Walang-wala sila ngayon. Tayo, sanda lang ang usapan. Ngayon, dapat nila tubusin ang palayang isinangla nila sa akin. May nangyari nang hindi inaasahan sa kaya hindi pa nila maaaring tulisin yung lupa. O, ibenta na lang nila sa akin. Ayaw ko naman bilhin yun. Dati na lang yun, binigay ko sa kanila. Nung isinangla nila sa akin, nung isang buwan. Hindi naman. Ano bang ibang tao sa yung tiyo mo? Kunting konsiderasyon mo sana. Hey, ano pinag-uusapan dito? Kaya nga eh. O bakit? Nauubos na ba yung pera mo? Hindi pa naman natin kailangan ng pera, di ba? Nasasabi niyo yan dahil hindi kayo ang nagkakandang lupa para maghanap buhay. Danding, huwag mo pagsasabihan ng ganyan ng nanay mo. Ano na lang ang magpaliwanag ni Tio? Sabihin niyo tayo, bibigyan ko siya ng hanggang 1 linggo para tubusin ang lupa. Kapag hindi na natubos, akin ang lupa nila. Sorry naman.
Simpleng report lang to, nagkakamali ka pa. Sorry, Danny. Antok na yata ako ng ginagawa ko. Dami ko kasi halos hindi mo kasi ako nagkasakit. Kaya hindi ka ma-promote. Bakit trabaho mo? Ano? Nauna ka pa sa akin dito sa kumpanya. Pero ako, ang dami ko nang hinawakang posisyon. Ikaw, andyan pa rin sa posisyon mo nang marat ng kita rito. Sorry, advice ko lang sa'yo magtrabaho ka ng maayos para makakit ka naman kahit sa isang paagdan lang. Masarap makaranas ng mataas na sweldo. Yabang mo. Sabi lang ako ng totoo. Hindi ako nagpo-promote. Kahit nakapot ang sweldo ko, masaya ako sa ginagawa ko, ha? Ngayon mo ako nagkakaroon sa report na sinabit sa'yo pagkatapos kung makapagsalita ka. Mortal na kasalanan ang ginagawa ko. Anong sensitive kong kaibigan mo, Denver? Kausapin mo nga yan. Yabang mo. Oy! Lightning! Sorry, tama na. Ay, ang yabang naman ang ganun. Akala mo, kung sino siya may-ari ng kumpanya? Makikita niya. Makikita niya! May nakapanggaw. Masa na yun. Dahil ganun na lang. Para sa kanya. Wait. Wala kong nag-overtake, Tingnan natin kung makahabol ka sa akin. Hindi pa pala masadrak sa kanan ko. Tumabagka niya po! Bakit ito? Hindi sa akin ito. Ulok. Wala kong naiumpisa sa sasakyan ko. Ulit pa ba talaga ako? Kaluluwa na lang ako. Ian? Sunday, Okay ka lang ba? Bakit parang lupay-pay ka? Nanginginig ka ba? nakikita mo ba ako? Bakit hindi? Hawakan mo kamay ko. Okay na ba ako? Sabi ko, iba? Nay! Nay, si Kuya! Mapaba pakiramdam mo. Paano mo na rito sa bahay? May 2 araw pa nang hindi mo sa trabaho. Nay, Bakit? tawarin niyo ako kung sasalita ako ng hindi maganda sa inyo. Wala yun. Sabihin niyo kayo. Huwag na niyo muna tubusin ang lupa. Sana lang, pag may pera na sila, Oo, sige. Sasabihin ko. Oh, matutuwa yun. hindi ako perfecto na. Nagkakamali rin ako. Sana, sabihan niyo ako kapag sumusobra na ako. Kapag nagiging labis na ang pag-uugali ko. Oo naman. Salamat, Ani. Salamat sa pag-unawa niyo sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanila kung anong nangyari sa akin noong araw na yun. Pero hanggang ngayon, 2 taon na ang nakaraan.
tandang-tanda ko pa rin ang pangyayari. Kung hindi sa kamay ng Panginoon, baka matagal na akong nailibing. Ako si Dante, at ito ang aking buhay. Saan man tayo dalhin ang ating mga paa? Sa ibaba man o sa itaas, manatili sana tayong mapagpakumbaba. Marag Sigara, Susan Robles, Julie Castro, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Linnell Benamid sa papel na Baptista. Naglapat ng ako patulong Jeremy Clem sa musika Hugoy Salonga, supervisyong teknikal Eric Rosel at Tom Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapano, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw nating tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang babaeng matapang na hinarap ang mga pagsubok sa kanyang buhay sa kabila ng mga pag-aalipustang naranasan niya mula sa ibang tao. Siya ay si Margie. Unang boyfriend ko si Dexter. At ika nga nila, head over heels ako sa kanya. Hanggang sa puntong halos halikan ko na ang kanyang mga paa. May paramdam ko lang na mahal ko siya. Ngunit ang paang nais kong halikan ay ang parehong paang tumapak sa akin upang malugmok sa klase ng buhay na akala ko hindi ko rin matatakasan. Nahihiga muna ako. Hinang-hilo na talaga ako. Ay, kung alam ko lang na ganito pala kahirap ang magbuntis. Ako, si Mama. Ano ba yan, ha? Nakalit na eh. Nahilapa ka pa dyan. Bakit ka sa sarili mo, Donya? Ma, kasi nahihilo po ako eh. Kainan sa kusina. Hindi mo man nabukasan. Yung maruming damit ng anak ko, ilang araw na nakatambak. Hindi mo man lang maisalang sa washing machine. Aba, kinensin ka ba rito? Ha? Ano sa'yo? Tumayo ka dyan. Nahihilo nga po ako. Sinungaling ka. Ang sabihin mo, tamad ka. Ewan ko ba doon sa anak kong yon? Kung bakit sa dinami namin ng babae na pwede putisin ni ikaw kayo nabili? Tamad, walang alam sa mga gawain sa bahay. Eh, baka kung kayo lang ni Dexter, eh, mamatay sa gutom ang anak ko sa'yo. Wala kang kwenta. Sabi ko naman sa'yo, pagpasensya mo na si Mama. Yun naman ang ginagawa ko eh. Kaya lang minsan sobra naman ang bunganga niya. Dexter, buntis ako. 3 buwan akong buntis at madalas akong mahilo at magsuka. Hindi niya pa yun naiintindihan. Nagbuntis din naman siya. Ito po naman ang sabi ko ah. Pinapalingan mo ng galit. Eh kasi naman... Sana kanina sagot mo siya habang binupungangaan ka. Ising mo na lang. Wala lang TV si tatay na pwede makahawa sa amin ni baby. Ay, uwi na talaga ako sa bahay. Margie, konting tiis pa. Salamat ka. Mahal kita. Kaya tinitiis kong lahat ng hirap dito sa bahay niyo. Sama pa na yan. Sorry na. Promise, magtitiis ako. Magtitiis ako para sa'yo. Mabuti naman ang pasyento rito, Zarina. O ano po, gusto ka na? Okay naman po. Lagi lang po, maganda pa rin. Oo nga, ano? Pansin ko nga yan. Mas gumanda ka ngayon. At saka, yung kinis ng mukha mo, ha? Ang sandali lang, ha? At ikukuha kita ng maiinom. Ay, wag na po. Ay, ako, mabuti at narito ka pa. Si Zarina, yung kababata ko, naalala mo ba? Hi, Dexter! Uy, Na? Buhay ka pala. Oo.
Okay lang ako. Magkwentuhan muna kayo dyan, ha? Paiwan ko muna kayo. Maganda ako ng mga na. Bakit nagpunta ka rito sa bahay? May sadya ka? Meron sana. Pwede ko bang makapala ng konti? Ilang araw na pinag-drive sa babae nun. Tapos madalas hindi ka nakaka-uwi kong gabi. Eh, Saan ka nagpupunta? kasi hindi pa siya marunong mag-drive, kaya ako na muna ang pinagmamaneho niya. Mabuti na ito, may kita pa. Ang tanong ko, saan kayo nagpupunta? Ha? Ano kapag hindi ka umuwi? Saan ka natutulog? Sa ano? Sa sasakyan. Talaga? Teka nga, pinagdudutahan pa ako. Tinatanong ko lang. Walang malaman kung nakakatulog ka ng maayos. Margie, sino mo na lang ako kapag mo na nakalian na, ha? Sige. Pasensya na po kayo. Isasama ko na naman ngayon si Dexter. Ay, naku. Walang problema sa akin yun. Mabuti nga at kayo magkasama. Hindi pa kaya magselos ang asawa niya? Ah, wala siyang asawa. Single ang anak ko. Pero, hindi pa po nakatira na rito sa inyo yung babae na buntis niya. Naku. Sasabihin ko sa'yo. Pinikot lang nun si Dexter. Ang walang anak ko. Habulin. Hindi pa po sila kasal? Ay, hindi. At hindi ako papayag na makasal sila. Kung wala ka pang boyfriend eh, mas gusto ko ikaw ang mapangasawa ng anak ko. Ano? Mahirap po yan. Baka pasugurin ako doon. Oy, Dexter! Mag-enjoy kayo din sa Rina, ha? Ano? Anong sinabi mo, Margie? Ang sabi ko po, sumusobra na kayo. Hoy! Patong ka na sa anak ko, Maldita na! Habang pinirento yung anak ko sa babae yun. Sabi niyong pinikot ko si Dexter. Bakit? Totoo naman yun, hindi ba? Nuno kayo ng kasinungalingan. Ano yung ulit ko nga rin? Sana mo ba hatay butis ka urong ang kita, ha? Hindi mo kilala kinakalaban mo! Eh, bakit naman kasi pinatulan mo pa si Mama? Ako pa? Ako pa may kasalanan? Ako pa, Dexter? Margie naman! Pagod na kahapon sa paghahanap buhay para sa atin. Dumatagtag ka pa! Hanap buhay? Hanap buhay ba talaga ginagawa mo, ha? Tigil ka kumayong mo! Pumunta ko rin ako ng babae, ha? Tumigil ka! Huwag mo kong ahamunin, Margie. Punong-puno na ako sa'yo! Huwag na nga kayo! Sama-sama kayo! Anong plano mo ngayon? Yan ang nga ba sinasabi ko sa'yo. Kung hindi ka naging mapuso, sana wala ka sa sitwasyon mo. Oo na! Kailangan ko na! Dito ka na lang muna sa bahay. Hanggat hindi ka pa nakakapanganak. Mamaya niyan, malagay pa sa alanganin ng buhay nitong batang ginagawa mo. Kapag nanatili ka sa bahay na yun. Kuya, hindi na ako babalik doon kahit kailan. Sigurado ka. Baka mamaya, pag sinuyo-suyo ka ng lalaki mo, sumama ka na naman. Hindi na. Tama na to. Kaya ko namang mabuhay kahit wala siya. Kapag nakapanganak ako, maghahanap ako ng trabaho. Papakita ko sa kanilang kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi naman ako karapat dapat tratuhin na parang basura. Babae ako. Tao ako. Kung hindi nila ako kayang tratuhin ng maayos, ano ba kaya ng pag-face ko?
Kakayanin ko po. Sigurado ka? Opo, huwag po kayong mag-alala sa akin. Single mother ka ba? Opo, sir. Kaya kailangan ko pong mag-double tayo dahil kung hindi, magugutom mo ang anak ko. O sino mag-aalaga sa anak mo kapag nagtatrabaho ka? Yung hipag ko po. Archie, tinatanong kita ng ganyan kasi ang sabi ko, single mother din. At itinaguyod niya ang mag-isa. Ngunit niya, alam kong hindi rin magiging kasi Wala po akong hindi gagawin para sa anak ko, sir. Minsan na ho ako nagkamali dahil sa pagiging mapuso ko at sa pagtitiwala sa ibang tao na hindi naman ako kayang panindigan. At dahil doon, lalaking walang ama ang anak ko. Kaya gusto kong bumawi sa kanya sa pamamagitan ko. Gusto kong gawin ang lahat para maibigay sa kanya ang maayos na buhay na nararapat sa kanya. okay. Sige lang. Talaga, sir. Salamat. Maraming salamat po. Oh, may bisita ka. Sino? Maiwan ko muna kayo. Anong ginagawa mo dito? Si Mama, Bakit ang nangyari sa mama mo? sabi ng doktor, may tarik na buhay. Eh, ano ngayon? Archie, habang taon na umalis sa bahay. Wala na magkahiwalay tayo. Baka pwedeng patawarin mo na si Mama. Sabi ng mga tiyahin ko maaaring nakakadagdag pa sa paghihirap na ngayon ang galit na naramdaman ko sa kanya. Kaya sana mapatawad mo na si Mama. 5 taon na ang nakalilipas. Pero kung magsalita ka, parang palagi akong may utang sa inyo. Palagi ako ang may kasalanan. For your information, napatawad ko na matagal na ang mama mo. Pati ikaw. At kahit ni minsan, hindi kayo humingi ng tawad sa mga ginawa niyo sa akin. Dahil siya parang ko parang naramdam niya. Naaawa na ako sa kanila. Hoy, Dexter! Ang mukha mo? Sa inyo, ni minsan ba sinilip mo ang kalagayan namin ng anak ko? Ha? Nag-alala ka man lang ba kung kumakain kami? Nilino mo nga, hindi ko nakita eh. Tapos ngayon, gusto mong suyuin ko ang nanay mo? Kung naghihirap man siya ngayon, hindi yun dahil sa akin. Hindi dahil sa kanya. Umalis ka nito. At uulitin ko, pinatawad ko na. Ayos na buhay ko. Kung may dapat man kayong gawin, yun ay humingi ng tawad sa Diyos at hindi sa akin. Mula ng araw na yon, wala na akong balita kay Dexter. At masaya ako nagtuluyan na siyang nawala sa buhay ko at ng aking anak. Kung may napagmamalaki man ako ngayon, yun ay ang katotohanan na nagawa kong maitayo ang aking anak sa presensya ng mga taong nagdudulot lang sa amin ng hirap at pagdurusa. Ako po si Margie at ito ang aking buhay. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan natin magtiis. Kailangan alam natin kung kailan tayo aalis sa sitwasyong hindi na nagdudulot ng mabuti sa ating buhay. Mga nagsiganap, Susana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Renel Benavin, Jun Ligaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Margie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapan. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kwento ng buhay at kapupulutan ng aral ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Sari. Isa akong sekretarya. Kumpanya na rin ang aking pinasukan. Ngunit kusa ko rin iniwan. Kasi naman, niligawan ko ng mga naging boss ko. Hanggang sa mapadpad ako sa kumpanya ni Sir Alfonso Montenegro. Mabait si Sir Alfonso. Wala na akong ama. Madaling napalapit sa kanya ang aking loob. Dito ko po sisimulan ang aking paglalahad. How do you feel now, sir? Maayos na ang pakiramdam ko, Sally. Oh, kinabahan po ako nung makita kong sinusumpong na naman kayo. Salamat sa pagsama at pagtulong mo sa akin. Okay lang po yan, sir. Boss ko po kayo eh. Okay, pwede mo na akong iwan. Don't worry about me, sir. Aalis po ako pag uuwi na kayo. Kasi ibig sabihin, malakas na kayo. Maalalahanin ka talaga. Magpaalam ang mga magulang mo sa'yo. Ulila na po ako sa ama, sir. Kami na lang po niya ang magkasama. Dahil may asawa ng dalawa kong kapatid. Sir Alfonso, ano po ba ni Ma'am Olivia? Hindi pa ako handang sabihin sa kanya. Sari, lunch time na. Tara, sabay na tayo mag-lunch. Pasensya na, Randy. Hindi pwede eh. Oo naman, oh. Lagi mo naman akong tinatanggihan. Wala ka lang naman gagawin, di ba? Oo nga. Kaso, niyaya ako sa Alfonso na sabayan siya mag-lunch. Sige ha, pupuntahan ko na siya. Lagi na lang siyang kasabay ni Sir Alfonso. Kung hindi sa lunch, sa merienda. Ba? Sumusobra na yata ang closeness nila. Lagi, tara, kain tayo. Mamaya pa punuan na sa kantin nitong office. Huwag mo nang isipin si Sally. Obvious naman na, hindi ka na ready. Tanggapin mo na lang yun. Alam mo, naiintriga ako sa sobrang pagiging close nila ng boss natin. May something eh. Sinabi ka na naman, anak. Pasensya na po, inay. Di ba sabi ko naman sa inyo na tumawag ako kanina? Sinumpong ulit ng sakit niya si Sir Alfonso. Oo, naunong ako naman yun. Tinulungan mo ulit siya. Opo. Ano, umaga naman. Opo. Sinabayan ko po siyang mag-dinner sa office. Nasa province daw po kasi misis niya eh. Kaya wala siyang makakasama sa bahay. Kaya sa office na siya kumain. Anak, hindi naman sa nakikialam ako. Pero dapat, sabihin na niya sa kanyang misis ang kalagayan niya. Karapatan ng asawa niya na malaman yun. Sinabi ko na po yan sa boss ko, Nay. Pero ang sabi niya, kung mahanap pa raw siya ng magandang pagkakataon. Ayaw niya biglain ang kanyang asawa. Ako, mahal na mahal niya si Ma'am. Kung maaari nga lang, ayaw niyang bigyan niyo ng problema. Ang bait pala ng boss mo. Ay, opo, Nay. Mabait po talaga siya sa aming lahat. Kaya nga po, palapit ang loob ko sa kanya. Sana minsan, maisama mo siya rito. Nakakilala ko naman. Alfonso, halika nga. Oh. Ba't nagagalit ka na naman, Olivia? Aga-aga. Usapan yung ito. Anak mo ko
bulsa mo. Kanino? Nagkakamali ka. Olivia, mula nung ikasal tayo, naging tapat ako sa iyo. Sinungaling! Magaling ka magtago. Kaya hindi kita nahuhuli sa akto. Hindi totoo yan. O kung ganun, kanino ang panyo nito? Bakit sa bulsa mo? Hindi ko maaari sabihin sa kanya ang panyo ni Sally at Sally sa pagbuwas ng pawis ko. Makasagot dyan! Nahuli ka na? Isang kaibigan lang ang may-ari niya. O sino kaibigan sa akin? Paano maniwala ako sa'yo? Sinusubaybayan mo sila Sally at Sir? Bakit mo ginagawa yung Randy? Dahil may hinala ako na may relasyon sila eh. Ano? Kaya malapit sila sa isa't isa. Pambihira ka naman. Wala naman sa tipo ni Saling gagawa ng ganun. Malay natin kung na-develop na siya kay Sir Alfonso. Meron namang nangyayaring ganun. Pero hindi ako naniniwala na magagawa ni Saling makipagrelasyon sa may asawa. Maaaring nagdadala ka lang ng selos mo, Rani. Dahil sabi mo sa akin last time, tinapat ka ni Saling na wala pa sa isip niya ang pag-ibig. Basta, ipagpapatuloy ko ang pagsubaybay sa kanila. At kapag nalaman kong tama ako, isusumbong ko sila sa asawa ni Sir Alfonso. Sally, nahihina ako. Gusto niyo po bang tawagan po ang doktor ninyo? Hindi. Huwag. Ayoko malaman dito sa office na may sakit ako. Baka makarating yun sa asawa ko. Pero sir, Kung may epekto na naman ang gamot na ininom mo, magpapahinga na lang muna ako dito. sige po. Tawagin lang po ninyo ako kung okay na kayo at aalis na tayo. Gabi na nang umalis sina Sally at Sir Alfonso sa opisina. Bago sila umalis, nagtagal muna sila sa room ni Sir Alfonso. Ano ba naman nila doon? At ngayon naman, initid uli ni Sir si Sally dito sa kanilang bahay. Tama. May relasyon sila. Alam mo, si Magmani. Ang malaman niya lahat. Olivia, si Randy po ito. Isa po sa mga tauhan niyo sa opisina. Hindi naman ako nagpapatakbo sa office. May mahalagang bagay po kayong dapat malaman. Narito na tayo sa lugar na sinabi mo, Randy. Yung bahay po lang, may pinto na. Doon po nakawala si Sally. Ang relasyon ko sa Alfonso. Parada sa tapat ng bahay nila. Ang mga walang hiya. Talagang niloloko nila ako. Ayaw nila sa akin ngayon. Pag-Olivia, tumulawag po sana kayo. Sure po ba kayo, sir? Nakaya niyo naman maneho? Oo, Sally. Dapat pala hindi niyo na ako inihati dito sa amin. Naatakasan tuloy kayo ng gusto sa pag-uwi. Kung hindi kita inihatid, malamang na disgrasya ako. Dahil sa daan ako aabuti ng pagsakit ng ulo ko. Sa bagay po. Sir, salamat po dito. Salamat din ulit sa inyo ng nagagatan. Tuloy na ako. Magaling. Ang gandang eksena. Sir, si Ma'am Olivia. Sinabi ko na ba eh. Niloloko mo ako. At ang sekretarya mo pang ito ang karelasyon mo? Olivia, huwag kang mag-iiskandalo dito. Mali ang iniisip mo. Isang mabuting sekretarya si Sally. Ang gulang mo ng tingyan. Huwag po kayo magsalita na ganyan, ma'am. Wala po kaming relasyon ni sir. Tumigil ka. Hindi ko dapat sinampal si Sally.
nakakaya ang ginawa mo. Ako pa ngayon ang nakakaya. Ulo ka nito. Ikaw ang babae ka. Siya po ang asawa ni Sir Alfonso, si Ma'am Olivia. Edita? Ikaw ba si Edita? Oo. Ako nga. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Olivia, ang kaibigan mo. At madalas kasama nung araw. Olivia? Magkaibigan kayo? Kapitbahay namin sila ng mga bata pa kami, anak. Nagkahiwalay na lamang kami nung magdalaga na. Alam mo pala si Sally? Oo. At mapapatunayan ko, wala silang relasyon ng asawa mo. Tapat ako sa iyo, Olivia. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan pa tayo magkikita uli, Olivia. I'm sorry, Editha. Hindi ko alam na may sakit palang asawa ko. Isa sa kapagkasalaw sa pagbintangan ko si Sally na alam ko pala. Nakakahiya talaga ako. Walang mabuting ibubunga ang pagiging sobrang silosa. Oo nga, alam ko. Kaya talaga Swerte ka. Mahal ka ni Alfonso. Tinanggap niya ang ugali mo. mahal ko rin siya. Siguro kaya ako ganito dahil may mga diferensya. Hindi ko siya nabigyan ng anak. Magtiwala ka sa kanya, Olivia. Tapat siya sa'yo. At sana, samahan mo siya sa kanyang papapagamot. Dumi talaga ng isip mo. Ikaw pala nagsulsul kay Ma'am Olivia na may relasyon kami ni Sir Alfonso? Sally, I'm sorry. Alam ko na kasi ko na selos eh. Akala ko kasi kaya ayaw mo sa akin. Sa Alfonso. Hindi kita sinagot dahil wala pa sa isip ko ang tungkol sa pag-ibig. Pero tama lang pala na huwag kitang tanggapin. Nakaka-turn off ka? Sally! Alam mo kay kaibigan, hindi na kita maaaring tanggapin. Chismoso? Dahil sa kahihiyan, umalis si Randy sa kumpanyang pinapasukan namin. Muli namang nagbalik ang magandang pagkakaibigan ni na Inay at Tita Olivia. Ako naman, lalong naging malapit sa kanilang pamilya. Kami ni Inay ang naging kaagapay nila hanggang maoperahan at gumaling si Tito Alfonso. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang ating kasaysayan. Ako po, si Sally. Ito ang aking buhay. Ang panibig ko ay laso na sumisira sa magandang relasyon. Kaya ito hindi dapat pang ipapawin. Mga nagsiganap, Susan Robles, Yonel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sally. Naglatag ng angkop na tunog Jerry Matiar sa musika ni Bukoy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mier. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.